Marami pong mga pagkakataon na nangangailangan tayo, subalit ayaw po natin na humingi sa mga malalapit sa atin 'no, dahil maaari tayong tanggihan. Alam niyo, ang ating Panginoon ay, maaari po nating lapitan, hindi po siya tatanggi. Sa Matthew 7:7, eto po ang sabi, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong." Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Napakaganda pangako na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Taos-puso po siya na tayo po ay tinatawagan na tayo'y lumapit, no? Patuloy tayo na manalangin. Hindi po tayo binabalewala. Siya po ay nagbibigay. Naghahayag po siya ng ating pong mga kinabukasan at kung sarado ang pinto, binubuksan po niya ito. Alam niyo po binigkas ito ni Jesus 'no, sa kanya pong, Sermon on the Mount. Tinuturuan niya po tayo 'no, mga karaniwang tao kung papaano makipag-ugnayan sa isang dakilang Diyos. Dito po sa Matthew 7:7, hindi po ito just, options o mungkahi. Ito po ay isang pangako 'no, humingi, kayo'y bibigyan. Humanap, kayo'y makakasumpong. Kumatok, kayo'y bubuksan. Ipinapakita 'no, ng talata po na ito na ang Diyos ay hindi nag-aatubili. Siya po ay handang tumugon sa ating pong mga pangangailangan. Ang sabi po ni Ellen White sa Steps to Christ, higit na handang ibigay ng Panginoon ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya kaysa mga magulang na magbibigay ng mabubuting kaloob sa kanila pong mga anak. Kung tayo po na makasalanan ay marunong magbigay sa ating pong mga anak, how much more ang ating Ama na nasa langit na siyang magbibigay para sa bawat isa sa atin. Umasa po tayo sa ating Panginoon. Siya po ay lubos na nagmamahal sa bawat isa. Now, balikan po natin yung text natin, no? Sa English naman, Matthew 7:7. Sabi po dito, "Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open unto you." No, napakaganda po. Ulitin po natin, Matthew 7:7. "Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you." Alam niyo po, ang ating Panginoon, pag nangako, siya po ay tumutupad dahil yung mga pangako po niya ay hindi po nabibigo. No? Now, tingnan po natin. Meron po tayong tatlo, actually apat na puntos dito po sa ating pong text. Pero ang acronym natin ay ASK. A-S-K. Okay? So, yan po ang ating pong A, ask with faith and humility, no, humingi po tayo na may pananampalataya at may pagpapakumbaba. Letter S, seek God with persistent desire, no, hanapin daw po natin ang ating Panginoon na may pagpapursigi. And letter K, knock until God opens the door. Tayo po ay kumatok hanggang sa buksan ng ating Panginoon ang pinto. Now, tingnan po natin yung mga puntos. Letter number 1, no? Number 1 point, ask with faith, no? Tayo daw po ay humingi na may pananampalataya at may kababaang loob, no? Humility. Sabi po doon sa text, ask and it shall be given you. No? Kapag tayo po ay humihingi, kinikilala po natin yung hinihingian natin. Ibig sabihin, humihingi tayo, meron yung hinihingian po natin. No? Or iniisip natin na meron yung hinihingian natin. Inaanyayahan po tayo na ating Panginoong Diyos na dalhin po sa Kanya yung mga pangangailangan po natin. No? Hindi po itago ito na parang, hayaan mo na lang siyang makahalata. No? Hindi po, kailangan tayo lumapit. Ang paghingi po ay hindi po kahinaan actually, no? Ito po ay pananampalataya na kumikilos. Kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, ibig sabihin, ating pong ino-honor, no? Ating po siyang kinikilala na ating pong Diyos. Now, sabi po sa James 1:5, "If any of you lack wisdom, let him ask
of God. Ito po ay isa sa mga paanyaya ng ating Panginoon kapag meron daw po tayo na kakulangan sa karunungan. Sinasabi niya sa atin na humingi tayo, no? Kung kayo man ay mag-exam o kaya naman ay nahihirapan kayo sa inyong klase at iniisip nyo na parang mahina kayo sa klase, hingiin po ito sa Panginoon, yung karunungan. Dahil siya po ang magbibigay ng karunungan sa bawat isa. Sabi pa sa Philippians 4:6, "In everything by prayer, let your request be made known." Ito po pala napakaganda, no? Sa lahat ng mga bagay ay ipaalam natin sa ating Panginoong Diyos ang kahilingan, no? Sa pamamagitan ng pananalangin. Alam niyo minsan ito ang nakakalimutan natin. Iniisip po natin kasi na, nababasa naman ng ating Panginoon yung isipan po natin. Oo, totoo po yan. Totoo na nababasa ng ating Panginoon yung kaisipan natin. At hinahanda na po niya yung mga dapat, yung mga pangangailangan po natin. Pero hindi po iduduldul o ibibigay sa atin ng ating Panginoon yung pangangailangan kung hindi po natin hihilingin, no? Kaya ano ibig sabihin? Nandiyan, no? Nandiyan yung mga gusto ng ating Panginoon o bibigay sa atin ng ating Panginoon, pero depende po iyon sa pananampalataya natin. So lahat po pala ay nasa atin pa rin. Yung decision po natin, atin po yun. Hindi pwedeng palitan yun ng gusto ng ating Panginoon, no? Yung ating pong mga pangangailangan na yung iniisip natin hindi po yung basic, yung basic na pangangailangan ay naibigay na po yan ng ating Panginoon. Yung buhay natin, yung hininga, yung araw, yung tubig, yan po ay nabigay na ng ating Panginoon. Pero yung ating pong pangangailangan personal, no? Ay hindi yan basta-basta ibibigay ng ating Panginoon kung hindi po natin hihilingin. Kaya napakaimportante na ipaalam po natin yung ating pong mga kahilingan, yung ating gusto sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong pananalangin. Make it known, o yun po ang ibig sabihin mo. Now, sabi pa sa Steps to Christ, no? Prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, no? Ang pananalangin daw po ang susi, no? Doon sa kamay ng pananampalataya na ito po ang nagbubukas ng imbakan ng langit. No? Napakaganda na kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, siya po ay ibinibigay niya yung pangangailangan dahil kailangan nating humingi, no? Huwag mo isipin na dahil sa alam ng Diyos ang pangangailangan po natin, hindi na tayo mananalangin, no? Kailangan pa nating ipaalam. Kailangan nating sabihin sa ating Panginoon. Tayo po ay humingi. Okay? Hindi po yan automatic, ha? Ito po ay dapat sabihin natin sa ating Panginoon. Okay? Now, pangalawang puntos na binabanggit po sa atin dito, seek, no? Seek God with persistent desire, no? Hanapin po natin ang ating Panginoong Diyos na may taimtim na puso, no? At lubos na pagnanasa. Seek and ye shall find. Yan po sabi dito, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Alam niyo po, ang paghanap ay higit pa sa paghingi. Okay? Ito po ay kasama ng pagsisikap, yan, paghahangad at pagtsatsaga, no? Ibig sabihin, hindi lang tayo nakaupo. Kayo po ba pag naghahanap, no? Katulad nung isang babae na nawalan po siya ng pera, no? May tatlo po doon may tatlong hinanap yung isa na walang tupa. Okay? Ano ginawa nung pastol? Siya po ay umalis. Iniwanan niya yung 99 at siya po ay lumakad, no? Binalikan po niya yung kanilang mga dinaanan nung araw na yun. At habang binabalikan niya yung dinaanan, pinapakinggan niya baka merong yung tupa ay umiiyak.
at kanya ngang nasumpungan. Ang paghanap po ay hindi basta-basta nakaupo lang, no? Katulad nung babae na nawalan ng po ng mamera o ng pera, no? Anong ginawa niya? Umupo lang pa siya doon at sinabi niya na, lalabas din yun. Hindi po. Kanya pong winalis, no, ang kanyang buong bahay at nakita niya doon sa ilalim, no, yung kanyang pera. Alam niyo po, ginagantipalaan na ating Panginoong Diyos kung humahanap sa Kanya ng buong puso. Yung paghahanap po kasi, yung pagnanais po natin na hanapin ang ating Panginoong Diyos o lapitan ng ating Panginoong Diyos, no? Kanya pong ino-honor yang pagsisikap natin na tayo po ay maging malapit sa Kanya. Sabi po sa Jeremiah 29:13, "Ye shall seek me and find me." Yan po, no? Hindi po siya katulad ng mga bata na nagha-hide and seek. Yung mga bata talaga, no? Minsan, naalala ko tuloy yung kami po ay nag-hide and seek. Bata pa po kami no'n. O, tago-tago. O, ikaw ang taya na natago-tago kami. So, naglalaro-laro na kami na ganyan. O, yan. Habang kami po ay naghahanap, nataya, ako nataya, yung isang kaibigan ko nataya, no? Tapos, nung kami po ay naghahanap, ay yung isang taya na amin pong kaibigan, ay nandun siya, di ba? Bibilang kayo, no? 1, 2, 3, 4, 5, no? Pagkabilang kong 10, nakatago na kayo. Yung mga ginagamit po natin eh. Habang nandun siya, tinawag yung isa naming kaibigan. Tinawag ng nanay. So siya po ay umuwi. No? Yung kaibigan po namin, hanap ng hanap. Saan kaya siya nagtago? Ang galing naman niya magtago. No? Nandun pala sa bahay nila. Tinawag na pala. Okay? Now, yun ay hindi mo talaga mahanap yun unless pumunta ka doon sa bahay ng kaibigan mo. Pero ito po, binabanggit po dito sa Jeremiah 29:13, "Ye shall seek me and find me." No? Hindi po niya tayo pahihirapan ng ating Panginoon. Masusumpungan po natin siya kapag hinanap po natin siya ng buong puso. Okay? Sabi pa sa Hebrews 11:6, "He is a rewarder of them that diligently seek Him." Nagbibigay gantimpala ang ating Panginoon doon sa mga masisigasig na humahanap sa Kanya. Ikaw ba, kaibigan, masigasig ka ba na humahanap sa ating Panginoon? Mataimtim mo ba siyang hinahanap? No? Ikaw ba ay humahanap ng lubos-lubos na walang pagtigil, no? At matyaga na ikaw'y naghahanap sa ating Panginoon? Alam niyo po, ang paghahanap sa ating Panginoon, ibig sabihin ay kinikilala mo siya ng lubos. No? Paano natin makikilala ang ating Panginoon? Sa magitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Alam niyo po, yung banal na kasulatan po kasi, ito po yung love letter sa atin na ating Panginoon. Okay? Parang ano lang yan eh, parang nagliligawan o isang lalaki na liligawan niya yung isang babae na malayo sila. Wala siyang pagkakataon na ipakilala yung sarili niya. So magitan po ng sulat, siya po ay sumusulat at sinasabi niya na ganito ako, ganito yung nararanasan ko, ganito yung ugali ko. Ang ating Panginoon, meron na siyang ginawang love letter. Paano natin siya makikilala? Paano natin siya hanapin? So, magitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Yan po ang paraan para natin makilala ang ating Panginoon. So, hindi po ito yung paghahanap na parang pinapahirapan tayo, no? Saliksikin po natin. Actually, meron pong mag-i-explain sa atin, no? Ang banal na spirito ang siyang magpapaliwanag sa atin ng ugali mismo ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay maiintindihan po natin. Because if we seek Him, ang sabi doon sa tala ay, we shall find Him. Napakaganda ng pangako na ito. Na kung tila malayo ang ating Panginoong Diyos, wag po tayong sumuko.
mas lumalalim tayo kapag lumalalim yung relationship natin pag tayo po ay laging naghahanap. Ang pangako naman kasi niya, no, hindi po niya tayo pababayaan. O, kung tayo ay tapat at masigasig, ayan, makikita at makikilala natin ang ating Panginoon. Okay? Yung pangatlong puntos po, no? Letter K, knock until God opens the door. Knock, sabi po dun sa text, knock and it shall be open unto you. No? Kumatok daw po tayo at ito po ay pagbubuksan po tayo. Kapag tayo po ay kumatok, no? Tanda po yan ng pagtsatsaga. No? Hindi agad sumusuko. Minsan, no? Nakaranas po kasi ako na mag-literature evangelist nung ako po ay high school. No? May mga pagkakataon na dadaan kami sa isang bahay, no? At titingnan lang namin yung bahay, parang sarado, no? Parang walang tao. Okay? At minsan, nilalampasan po namin yun, no? May mga bata pa sa likod namin na sila ay talagang very diligent, no? Lahat kinakatok nila kahit hindi iniisip nila na parang walang tao, no? Nung isang bahay na yun na iniwasan po namin, dinaanan lang namin, hindi kami kumakatok. Yun po ang umorder doon sa sumusunod na mga bata sa likod po namin. Kaya nga kung titingnan po natin, kapag tayo ay kumatok, talagang pagbubuksan po tayo. Huwag po tayong sumuko. May mga pinto na agad-agad bumubukas. Meron namang pinto na kailangan mo susubukin ka muna, no? At may mga pagkakataon na kailangan ay tumawag tayo sa ating Panginoon at pananampalataya natin ang siyang kikilos, no? Na tayo po ay lubos na maging matyaga. Alam niyo yung mga pagkaantala na minsan ay parang iniisip natin na hindi tumugon, binuksan ng ating Panginoon, ay hindi po ito ibig sabihin tinatanggihan tayo ng ating Panginoon. Meron pong panahon, no? Kaya kailangan tayo maging persistent. Now, sabi po sa Luke 11:8-9, though he will not rise yet because of his opportunity, no? Kailangan tayo po ay maging matyaga, no? Na kumakatok. Pagpupursigi ang kailangan po natin. Sa Revelation 3:8, sabi naman, I have set before thee an open door. No? Meron na mga pagkakataon na bukas na yung pinto. Kailangan lang nating pumasok. No? Yan po ay kanya-kanya po kasi yung mga panapanahon po yan. Minsan bukas, minsan kailangan nating kumatok, minsan naman ay magpursigi tayo sa ating pong pagkatok. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay talagang handa. Sabi po sa Testimonies Volume 5, the greatest victories are gained by patient perseverance in prayer. No? Ang pinakadakila daw po na tagumpay ay ito po yung nakakamit sa magitan po ng matyagang pananalangin. Matyaga po ba tayo nananalangin? Ilang oras po tayo nananalangin? O ilang segundo? No? Segundo po ba tayo nananalangin? Ang panawagan sa atin ay let us pour our hearts to God. Ating pong lubos na ilatag lahat ng ating pong mga kailangan, mga hinaing natin sa ating Panginoon, yung ating pong nararanasan ng mga discouragements, no? Ilagay po natin yan sa ating Panginoon. Huwag po tayong umalis doon sa pintuan, no? Minsan hindi agad ito bubukas, minsan naman ito ay bubukas. Patuloy po tayong kumatok sa pintuan ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay bubuksan. Alam nyo, napaka-importante na sa buhay po natin, no, ay maglaan po tayo ng oras. Ang ating Panginoon, ibinibigay na niya po ang lahat sa atin. Huwag tayong mag-alinlangan sa kanya pong nais sa bawat isa. At ang pang-apat na puntos, ito po ay additional, no? Dito po sa Matthew 7:7 ay nagmula po ito mismo sa ating Panginoong Diyos, no? Ang ating Panginoon, He has sincere,
He is sincere in every word that he had said. This is a promise from God. Kaya nga, makikita po natin na ating Panginoon dito, siya po ay mapagmahal na Ama. No? Nalulugod po siya sa mga mabubuting loob na lumalapit sa Kanya. Hindi po niya binabaliwala ang mga tapat na pananalangin. Now, sabi po sa Psalm 84:11, no good thing will He withhold. No? Wala daw pong mabuting bagay ang ipagkakait sa atin na ating Panginoon. Pero alam niyo po, tayo minsan, hindi natin alam kung ito'y makakabuti sa atin o hindi. Katulad lang nito, no? Ang mga nanay, mga magulang, no? Sila po ay talagang busy, no? Busy actually. At kung ang mga anak ay inaabala sila, gumagawa sila ng paraan para hindi po sila maabala. Yan. Unfortunately, para hindi sila maabala, bibilhan nila yung batang anak nila na 2 years old, 3 years old ng cellphone o iPad, no? At ito po ay tuturuan nila yan. At ang mangyayari po, nakatutok na lang minsan. Walang disiplina, no? Nakatutok na lang yung bata doon sa iPad, wala na siyang ginagawa. Yun na lang. Pag inalis mo yung iPad, naku, magwawala. Ayan. Alam niyo po, natuturuan natin yung ating pong mga anak na maging tamad, no? Natuturuan natin sila na mag-explore ng mga bagay-bagay na hindi pa dapat nila nakikita. Kailangan po kasi nating subaybayan yung ating pong mga anak. Pero dahil ayaw natin maabala, pinapabayaan na lang natin sila na mag-explore ng sarili nila hanggang sa makita po nila yung mga bagay na hindi pa dapat nila nakikita. Alam niyo po, napaka-importante. Nabigyan po natin ng oras. At i-train. Tama yung sinabi sa banal na kasulatan, no? Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ano po ba yung tinuturo natin sa ating pong mga anak? No? Ating pong pagtuunan ng pansin niya. Ang ating Panginoon, ang sabi po dito sa Matthew 8:11, He will not withhold good thing. Kaya nga minsan, yung mga hinihiling natin sa ating Panginoon, akala natin makakabuti sa atin, pero hindi pala. So, hindi ito ibibigay ng ating Panginoon. Or sasabihin niya, wait, because you are not yet strong enough. You are not yet mature enough. No? Sabi pa sa John 5:14, if we ask anything according to His will, He heareth us. No? Kapag tayo po ay humingi sa ating Panginoon, ayon, no, sa kanyang nais sa bawat isa, ay ibibigay ito ng ating Panginoon. Sabi po sa Testimonies Volume 5, page 314, God's promises are as sure as His throne. No? Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay kasing tatag ng kanyang trono. Kaya nga, tayo ay, alam nyo, dito po sa programa natin na mga pangakong hindi nabibigo. Iniisa-isa po natin yung mga pangako. Napakaraming pangako ng ating Panginoon na tayo po ay maaaring magtiwala sa Kanya. Dahil ang Kanyang pangako, hindi po ito nabibigo. Ito po ay matatag. No? Ipagkatiwala po natin yung puso natin sa Kanya. Dahil yung nagbibigay, siya po ay tapat. No? Hindi po natin kailangan na ialis ang tiwala natin sa ating Panginoon sapagkat siya ay tapat sa bawat isa sa atin. Kaya nga, dito sa Matthew 7:7, ito po ay bukas na paanyaya sa bawat isa sa atin. Humingi, ang Diyos ay magbibigay. Humanap, no? Ang Diyos ay maghahayag, siya po ay ibibigay po. Humanap tayo at nakikita po tayo, makakasumpong po tayo. Okay? At kung tayo ay kumatok, ang pangako, ang Diyos ay magbubukas. Kaya naman alalahanin po natin yung ating pong acronym, no? Humingi po tayo sa ating Panginoon na may pananampalataya at mababang loob. No? Tayo po ay humanap sa ating Panginoong Diyos ng mataimtim
team. Kilalanin po natin siya sa magitan po ng pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan. At tayo po ay kumatok, no, ng matyaga hanggang tayo ay pagbuksan. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos ay naghihintay lang sa atin na tayo po ay humingi, tayo po ay humanap, at tayo po ay kumatok. Ang ating Panginoon, tapat po siya sa kanyang pangako. Hindi po niya tayo iiwanan. Isang bata ang nagdadalawang isip na humingi ng tulong sa kanyang ama. Iniisip niya na baka naman hindi ito bibigay ng aking tatay, no? Subalit dahil sa kanyang tiwala, dahil sa kilala niya yung kanyang tatay, dahil naranasan niya na pag nagmamahal sa kanya yung tatay, siya po ay lumapit. Hindi niya alam na yung tatay pala niya, nakikita siya. Alam na ng tatay yung kanyang pangangailangan. Siya po ay humingi, no? At kanya pong natanggap yung kanyang pangangailangan. Alam niyo, ang ating Panginoon ay ganun din. Hinihintay lang po tayo ng ating Panginoon na tayo po ay humingi. Tayo po ay umanap at tayo po ay kumatok. At alam ng Diyos ang kanyang ibibigay sa atin. Siya po ay tutugon sa bawat pangailangan po natin dahil kanyang nakikita ang pangailangan po natin at lubos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kaya naman magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral muli ng inyong banal na salita. Napakaganda ng pangako ninyo sa about isa sa amin, na kami po ay humingi, humanap at kumatok. At alam po namin, nandyan kayo, naghihintay upang ibigay po sa amin ang amin po mga pangangailangan. Ngayon ay tinatalaga po namin ang amin po mga sarili sa inyo. Samahan po kaming palagi, lalong-lalo na sa buong maghapon na ito, kayo nawa po ang siyang manguna. Ito po ay aming hiling sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Amen.